Kapayapaan mga pamana! Mga bata, anong ginagawa nyo kapag may dumating na bisita sa inyong bahay? Paano nyo pinapakita na marunong kayong makisama sa iba sa loob ng bahay, paaralan, at mga kaibigan? Masaya ka bang tumulong o magbahagi ng pagkain sa iba? Bakit? May pagkakataon ka bang tumulong sa isang taong hindi mo kilala? Anong naramdaman mo pagkatapos? Bakit kaya mahalaga ang maging magalang at pagbigay sa kapwa? Ang ganda ng mga sagot ninyo. Nakikita kong marunong kayong makisama at tumulong sa kapwa. Ngayon, basahin natin ang isang kwento mula sa Biblia tungkol sa isang taong nagpakita ng tunay na pagbibigay at pakikisama. Siya si Abraham, isang taong may mabuting puso na handang tumulong kahit kanino. Alamin natin kung paano niya pinakita ang kabutihang loob sa tatlong bisita na dumating sa kanyang tahanan. Ito ay pinamagatang ang mapagbigay na si Abraham. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya malapit sa malaking puno ng Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya at agad dali-daling sumalubong sa kanila. Nagpatira pa siya sa kanilang harapan. At sinabi, "Ginoo, kung maaari, tumuloy po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig upang makapaghugas kayo ng mga paa ninyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito. Kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikinagagala ko pong mapaglingkuran kayo habang kayo ay nandito sa amin." At sumagot sila, "Sige, gawin mo kung ano ang sinabi mo." Kaya nagmamadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, "Kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klaseng harina at magluto ka ng tinapay. At bilisan mo ang pagluluto." Tumakbo agad si Abraham papunta sa bakahan niya at pumili ng matabang guya. Ipinakatay at ipinaluto niya ito sa isa niyang alipin na nagmadaling naghanda nito. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutunan. Magbigay ng bukal sa loob. Tulad ni Abraham, matutong magbigay ng taos sa puso, kahit hindi hiningi o walang kapalit. Nang dumating ang tatlong bisita, agad naghanda si Abraham ng pagkain at tubig para sa kanila. Ginawa niya ito ng masaya at walang pag-aalinlangan. Kaya mga bata, maging katulad tayo ni Abraham. Magbigay kahit kaunti lang dahil sa pamamagitan nito, na ipapakita natin ang kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Makisama ng maayos at magalang sa iba. Kaya tayong mga bata, dapat ding matutong makisama sa ating mga kaibigan, kaklase at pamilya sa pamamagitan ng pagiging magalang, magiliw at matulungin. Tularan si Abraham. Gawain 1. Piliin ang mabuting gagawin. Panuto. Basahin ang bawat sitwasyon, gumuhit ng happy face kung ito'y nagpapakita ng pagbibigay o pakisama. At sad face naman kung hindi. Number 1. Tinulungan mong magbuhat ng bag ang kaklase mong nahihirapan. Number 2. Kinain mo ang baon ng kaibigan mo nang hindi nagpapaalam. Number 3. Ibinahagi mo ang laruan mo sa iyong kapatid. Number 4. Hindi ka sumama sa laro dahil gusto mong magtampo. Number 5. Tinulungan mong ayusin ang bahay-sambahan o kapilya kahit hindi ka sinabihan. Gawain 2. Ako'y katulad ni Abraham. Panuto.
Iguhit sa loob ng kahon kung paano mo ipinapakita ang pagbibigay at pakikisama sa iba, sa bahay, paaralan, sambahan, o komunidad, at isulat sa ibaba ng kahon ng iyong paliwanag. Ang ating memory verse sa araw na ito ay Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. hanggang dito na lang muna mga pamana. Maraming salamat sa pagkinig. Hanggang sa muli. Miss pa!